Okay, so may bagong TV na ipinadala ang iFalcon. Ito yung kanilang bagong U75A 4K 144Hz QLED Google TV. Yes, siksik talaga to sa specs, sa performance, sa features, pero affordable lang yung presyo. So, para sa kaalaman ng lahat, ng iFalcon po ay under ng umbrella ng TCL. So, parang anak siya ng TCL. So, i-expect natin na yung quality, yung technology, performance, mga features ay may experience pa rin natin dito sa iFalcon sa mas affordable na presyo. Itong 55-inch na i-review natin ngayon ay 26,995 pesos. Yung 65-inch naman ay 35,995 at yung pinakamalaking 75-inch ay 46,995. At subukan nyo ikumpara yung presyo ng iFalcon U75A sa ibang mga brands ngayon at kayo rin mismo masasabi ninyo mas affordable talaga to. So, unbox muna natin. Okay, dito pa lang sa box makikita nyo na agad na napakadami na nating makukuha sa presyo ng TV na to. Meron tayong QLED display, 144Hz na max refresh rate, AIPQ Pro processor, Dolby Vision and Atmos at marami pang iba. And yes, Google TV na po ito. So, Android operating system. Kaya madami po tayong may install na applications, madaming features, maraming pre-installed apps na kailangan natin. At napili namin itong 55-inch kasi swak na swak yung size ng TV na to dito sa sala namin. Ngayon, make sure lang na kapag i-unbox nyo na yung TV na to, may kasama kayo para siguradong hindi madadamage yung kahit anong part ng TV na to, lalong-lalo na yung screen. Ngayon, pag open, makikita agad natin ng mga accessories maliban doon sa stand. Nandyan yung ating remote, AAA batteries, power cord, at yung documentations. Ang unang kailangan nating ikabit dito sa TV, syempre, ay yung stand. So, kailangan lang nating baliktarin at dahan-dahang ikabit yung dalawang stand. And again, ipapaalala ko, dapat may kasama kayo. At after natin maikabit yung stand at maitayo yung U75A, pwede na nating tanggalin ngayon yung protective plastic na napaka-satisfying. Ngayon, pagdating sa design, bezel-less design na to, ibig sabihin lang, may bezel pa rin. Yun yung reality. May bezel pa rin, pero manipis. At makikita nyo naman, na sa kahit anong side talaga, maliban doon syempre sa may bandang ibaba, manipis po talaga yung bezels ng TV na to. Kaya mas immersive yung viewing experience natin, mas elegante tingnan, mas modern yung itsura. At yung stand ng U75A, very subtle lang naman yung itsura. Kita nyo naman, dalawa pero manipis lang. Hindi ko makuha ng malaking space sa TV rack natin. Pero syempre, kung gugustuhin ninyo, pwede nyo naman tong i-mount sa wall. Tapos sa pinakagita ng TV sa baba, makikita ninyo yung iFalcon logo. Pero kapag kinapa nyo yan sa ilalim, may secret yan. May makakapa kayong mic switch na pwede nyong itoggle on and off. Kapag itinagel on nyo yan, pwede nyo magamit yung voice command or yung Google Assistant kahit hindi nyo itapat sa bibig nyo yung microphone. Hindi kagaya ng ibang mga Android TV na may voice command din, may Google Assistant din, pero kailangan na yung gamitin yung remote as microphone. Pero dito, kahit sabihin mo lang sa harap ng TV, maririnig niya na. At upon setting up the TV, pwede nyo piliin yung increased energy mode para naka-always on yung kanyang Google Assistant. Pero optional naman yan Recommended ko lang kung sakaling gusto nyo gamitin palagi yung voice command. At para masampulan kayo, ganito kabilis yung response niya. Hey Google, turn on TV. Hey Google, turn off TV. And after setting up, dahil nga Google TV to, powered by Android operating system, meron na tayong mga pre-installed popular streaming applications, kagaya ng Netflix, YouTube, Disney, at marami pang iba. Pero kung sakali mang kulang yan, pwede tayong mag-install ng mga additional applications kasi nga, Android operating system to. At huwag niyo kakalimutan na compatible din sa AirPlay itong U75A. So if ever na meron tayong iPhone, iPad, o kahit MacBook, pwede tayong magbato
doon sa TV ng content. At dito naman sa likod, makikita natin yung mga ports. Meron tayong isang USB-A 3.0, isang USB-A 2.0, dalawang HDMI 2.1 na compatible sa 4K 144Hz. Tapos meron pa tayong dalawang HDMI ports na para sa 4K 60Hz. Meron din tayong antenna at optical audio out. At pagdating naman sa iba pang connectivity, meron tayo ditong Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.1, meron na rin tayong 32GB na storage at 3GB of RAM. Kaya pwede nyo expect na napaka-smooth talaga ng navigation natin dito kahit yung pag-open ng applications, pag-close ng applications, pag-switch natin sa ibang applications, napaka-smooth po. Meron din tayo ditong dalawang 10 watts speakers na naka-Dolby Atmos at nung ginagamit na namin ng TV na to, hindi ko talaga ma-exceed sa 50% volume kasi sobrang lakas talaga. At para mabigyan kayo ng idea, ito yung sound test. So pag-usapan naman natin ngayon ng picture quality. So again, meron tayo ditong 4K 144Hz QLED display na naka-HVA panel. So anong advantage sa atin or anong pakinabang sa atin kung naka-QLED display to plus HVA panel? Well, malaki po. Una sa lahat, dahil sa QLED display or quantum dot LED, meron tayong massive color volume or malawak na color coverage. At to be exact, meron tayo ditong 93% DCI-P3 color coverage. Kaya dahil dyan, mas vibrant at mas accurate yung kulay na makikita natin dito sa TV. At dahil naman sa HVA panel yung ginamit dito, maasahan natin na deep at cinematic yung blacks na makikita natin. Mas maganda po yung contrast ratio dito at mas genuine yung dark kumpara sa ibang mga TV na hindi ganito yung panel na ginamit na kapag black yung naka-display, pag tinitigan mo, gray talaga. At ang isa pang advantage ng HVA panel na ginamit dito, mas maganda yung response time, mas maganda yung motion, tsaka yung speed na makikita natin sa mismong TV kapag nanonood tayo. For example, kung nag-games tayo dito, gumamit tayo ng console, o kaya yung pinapanood natin yung fast-moving objects, mga kotse, ganyan. Walang ghosting. Mas crispy, mas realistic yung makikita natin. At dahil din sa HVA panel na ginamit dito, mas maganda yung viewing angles natin. So kahit saang side tayo ng TV tumingin, maganda pa rin yung color reproduction niya. At kagaya na nakita niyo sa box, meron tong AI PQ Pro processor na dahil dyan, mas may enhance pa yung picture quality ng TV natin maliban pa dun sa mga nabanggit natin kanina. Dahil sa AI PQ Pro processor, meron tayong AI contrast, meron tayong AI color, meron tayong AI motion, meron tayong AI HDR, meron tayong AI clarity at AI scene. Kaya napakasarap talaga manood dito dahil nga hindi magiging off yung kulay ng display kahit anong content pa yung i-play natin. Pero if ever na gusto nating timplahin pa yung kulay ng display nito based sa preference natin, may liberty tayong gawin yan. Pwede mo yung i-adjust from brightness, picture mode, sound mode, at marami pang iba. Wala akong gaming console na compatible sa high refresh rate or high FPS na gameplay, kaya ang ginamit ko na lang para i-test or ma-experience yung mataas na refresh rate ng TV na to ay yung PC ng editor namin. Ang mali ko lang ay hindi ako gumamit ng high-speed HDMI cable, kaya nakalimit yung ating FPS sa 120 FPS na gameplay. Pero grabe guys, ang sarap pala maglaro sa ganitong TV. Wala ako napansing ghosting talaga kahit ang bilis ng mga pangyayari dito sa nilalaro ko. Kahit nga screen tearing, wala din ako napansin. Sobrang crispy, napaka-smooth overall na experience. Imagine kung PS5 pa yung ginamit ko dito. At isa pa, while playing, napansin ko na ang ganda ng bass ng built-in speakers nitong U75A. Hindi sabog or hindi tunog lata, kahit intense yung mga scenes. Pero need ko lang talagang hinaan agad kasi kahit 30% lang yung volume ko habang nanonood ako, ang lakas talaga. At marami pa akong hindi nasasabi dito sa TV na to. So kung ako sa inyo, i-click nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba para sa mas malawak na information. At if ever na gusto mo na itong orderin, andyan din yung link sa description box sa baba. Ngayon, based sa personal experience namin, kasi ilang araw na rin namin ginagamit yung TV na to,
Marerecommend ko talaga. Talagang wala akong kahit anong issue na na-experience dito. Maluwag sa dibdib, i-recommend tong TV na to. Hindi ako mapapahiya dito kasi ito na yung pangalawa naming iFalcon TV. Yung first ever iFalcon TV na nireview ko dito sa channel, ginagamit pa rin po namin hanggang ngayon. Almost every day. So, confident ako na itong U75A, ganun din po, matibay din. Kaya, again, marirecommend ko sa inyo. At hindi lang ito yung first TCL product namin. Meron pang ipinadala sa amin ng TCL nun ng mga products like aircon na hanggang ngayon ginagamit din namin. Kaya pagdating sa overall products ng TCL, subok na namin, talagang recommended. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. If ever nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at pakilagay sa comment section kung bibilin mo ba tong TV na to or may iba kang model ng iFalcon na tinitingnan. So muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.